Mga mahal na kapatid, bayaan niyong simulan natin ang ating pag-aaral sa pagbasa ng paksa ng ating leksyon. Ang mga taong karapat-dapat na magpuri at lumuwalhati sa Diyos. Sa ika-27 ng Hulyo ng taong kasalukuyan, mga kapatid, ay sasapit ang Iglesia sa kanyang ika-112 anibersaryo. Maraming mga kapatid, ang karamihan ay mga may tungkulin, pangunahin yung mga awit na nagpahayag ng kanilang pagkadismaya na ang kanilang paghahanda para sa pasalamat ng anibersaryo ay naantala dahil sa mga nagdaang rally at ang binabalak na pinamagatang The Big One na inorganisa ng mga nangunguna sa iglesia. Gayunpaman ay ang paniniwala natin ay makapagdadaos pa rin ng kanilang pagdiriwang ukol sa pagsapit ng kaarawan ng iglesia sa iba't ibang panig ng mundo na kung saan ay nagkaroon ng mga lokal ng Iglesia ni Cristo. Mula sa amin na mga ministro sa EGM ay nais din naming batiin kayo ng happy anniversary. Subalit, batid namin na mas marami ang nalulungkot, mas marami ang nagdaramdam dahil po sa kasalukuyang nangyayari sa Iglesia ni Cristo. Batid natin kung ano ang ibinunga nito sa maraming mga kaanim. Ang iba ay nagtaguyod na ng ibang mga aral, nagtaguyod na ng ibang pananampalataya, at ang iba naman ay oo, naturingang mga nakatala sa iglesia, subalit sinasalaula ang iglesia, sinasalaula ang tunay na aral o doktrina na kanilang tinanggap. Subalit, dapat nating malaman at dapat nating tatandaan kung kami man ay hindi babati, ay hindi nangangahulugan na hindi na tayo nagpapasalamat sa paglitaw ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas sa mga huling araw na ito. Sa makatuwid ay napakahalaga, mga kapatid, na gamitin natin ang pagkakataong ito upang alalahanin ang dahilan kung bakit patuloy na nagtatatag ang Diyos ng mga taong magiging para sa Kanya sa kabila po ng nangyari sa bayang Israel at sa unang Iglesia ni Cristo. Kaya ano po ang layunin ng Diyos sa pagtatatag niya ng kanyang mga lingkod mula sa malayong silangan sa panahon ng mga wakas ng lupa? Babasahin natin ang Isaias 24:15 hanggang 16. Basahin muna natin sa saling Ingles at babasahin natin sa pagkakaliwat sa Tagalog.
Isaias 24:15 hanggang 16. Therefore, in the east, give glory to the Lord. Exalt the name of the Lord, the God of Israel, in the islands of the sea. From the ends of the earth, we hear singing, Glory to the Righteous One. Sa Tagalog, kaya't sa silangan, luwalhatiin ninyo ang Panginoon, itanyag ninyong pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Mula sa mga wakas ng lupa ay narinig natin ang pag-awit, kalwalhatian sa matuwid. Ang ating binasa, mga kapatid, ay isa lamang sa maraming kaunang pahayag o hula ng Biblia na may kinalaman sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito. Bakit natin natitiyak na ito'y tumutukoy sa Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas sa mga wakas ng lupa? Sapagkat sa mga talatang ating binasa ay tiniyak kung saan lilitaw, kailan ang kanyang paglitaw. Binanggit din kung ano ang katangian ng dako na pagmumulong. Tiniyak ang panahon, mga wakas ng lupa. Tiniyak ang dako sa silanganan, sa mga pulo ng dagat. Mga kapatid, marami na tayong naging pag-aaral dyan at sinasampalatayanan natin na yan ay tumutukoy sa Iglesia ni Cristo na ating kinabibilangan. Bakit niloob ng Diyos na ang Iglesia ni Cristo ay lumitaw sa silanganan, sa mga pulo ng dagat, sa panahon ng mga wakas ng lupa? Ang sabi sa talata, luwalhatiin ninyo ang Panginoon. Kasama tayo dyan. Subalit, lahat kaya ng mga tagawakas ng lupa ay karapat dapat na magbigay ng pagpupuri at kalwalhatian sa Diyos. Kaya nga, binasa natin yung paksa ang mga taong karapat dapat. Bakit po marapat lang? Sa mga hinirang ng Diyos sa mga wakas ng lupa, naluwalhatiin ang Panginoon. Anong dahilan? Basahin natin ang sagot sa Aklat ng Mga Awit, 117. Ang talata ay 2 dito sa Salita ng Buhay. Dahil napakadakila ng pag-ibig sa atin ng Panginoon at ang kanyang katapatan o katotohanan ay walang hanggan. Bakit po marapat na purihin, luwalhatiin, pasalamatan ng mga taong tagawakas ng lupa? Ang ating Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang kanyang katapatan o katotohanan ay walang hanggan. Mga kapatid, maraming mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ngayon na nakikita nating nilalabag na ang katotohanan. Maraming mga kaanib na dahil sa pagsubok na nangyari sa Iglesia ay
Tinalikuran na ang katotohanan. Pero ano ang dapat nating mapansin? Yung katotohanan o yung tunay na aral o tunay na doktrina, namamalagi yun eh. Hindi naman napalitan eh. Namamalagi yun hanggang sa panahong ito. Kaya para sa atin, ang Iglesia ni Kristo, bagamat marami na ang hindi sumusunod, hindi nagbabagong buhay, marami na ang sumisira at lumalapastangan sa Iglesia, namamalagi ang katotohanan na ito ang pananim ng Diyos. Ito pa rin ang iglesyang ang nagmamay-ari ay ang Diyos at ang ating Panginoong Kristo. Malinaw sa atin yun. At dahil sa malinaw sa atin yun, pinupuri natin siya. Nagpapasalamat tayo sa Kanya at niluluwalhati natin siya. Gayunpaman, sapat na bang ang tao ay naging bahagi ng mga hinirang ng Diyos? Sapat na bang kasama siya sa mga taong mga tagawakas ng lupa na inaasahan ng Diyos na magbibigay luwalhati sa Kanya? Pakinggan natin. Ang sinasabi dito sa unang Samuel sa 12:22 at 24, ganito ang pakay. Sapagkat hindi pababayaan ng Panginoon ang kanyang bayan dahil sa kanyang dakilang pangalan, sapagkat kinalulugdan na Panginoon na gawin kayong bayan niya. Matakot lamang kayo sa Panginoon. Maglingkod kayo sa Kanya sa katotohanan ng inyong buong puso. Dili-dilihin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang Kanyang ginawa sa inyo. Sapat na bang ang tao maging bahagi ng mga hinirang ng Diyos? Halimbawa, sa Iglesia ni Kristo sa mga huling araw na ito, para siya ay hindi pabayaan ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi sa talatang ating binasa, hindi kayo pababayaan. Pero manatili lang kayo sa katotohanan, matakot lamang kayo sa Panginoon. Paano po ba yung pagkatakot sa Panginoon? Kawikaan 16:6. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pagtalikod sa kasamaan. Ikalawa, ang sabi sa talata, maglingkod sa katotohanan ng buong puso. Sa makatwid, yung paglilingkod mo, batay sa tunay na aral. Anong ibubunga nun? Pagka ginawa natin yun, natatakot tayo sa Panginoon, naglilingkod ng buong katotohanan. Tayo yung sinasabi sa paksa. Tayo yung mga taong karapat-dapat na magpuri at magpasalamat sa Diyos. Hindi yung mga taong nagtakwil sa katotohanan. At hindi yung mga taong nabubuhay sa kasalanan. Pag-aralan pa natin, mga kapatid, paano makikilala yung mga hinirang na buong puso at buong katapatang naglilingkod sa Diyos? Sa ikalawang Timoteo 3:10 hanggang 11, ganito po ang pahayag.
Ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalataya, pagpapahinuhod, pag-ibig, pagtitiis, mga pag-uusig, mga pagbabata, anumang mga bagay na nangyari sa akin sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra, anumang mga pag-uusig ang tiniis ko, at sa lahat ay iniligtas ako ng Panginoon. Paano natin makikilala ang mga hinirang na buong puso at buong katapatan na naglilingkod sa Diyos? Ang sabi ni Apostol Pablo, sinunod mo ang aking aral, ang aking ugali, akala, pananampalataya, pagpapahinuhod, at pagtitiis. Sa mga tuwid, iyong tunay na lingkod, yung hinirang na karapat dapat magpuri, lumuwalhati, at magpasalamat sa Panginoon Diyos. Hindi siya lumilihis sa doktrina, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiyaga, at sa pagtitiis. Kaya tayo mga kapatid, although masakit sa atin na marami tayong nakikita na hindi na nagpapahalaga sa totoo, hindi na nagpapahalaga sa aral ng Diyos, pero yun din mismo ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon na lalo tayong tumalaga sa pagsunod sa aral na tinanggap natin. Ito rin ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob para manatiling matatag sa pagtatanggol sa katotohanan hanggang sa punto pa nga na ito ang maging dahilan ng hindi makatwirang pagkakatiwalag sa amin. Pero sa kabilang banda, dahil nga nangyari ito sa iglesia, ang iba, ang tinutukoy ko rito, partikular, yung mga hindi na naniniwala sa aral. Baluktot na ang isip eh. Anong sinasabi nila? Eh, isinisisi pa nila ito sa Diyos eh. Sa nangyari sa iglesia. Kesyo, pinabayaan na raw ng Diyos ang iglesia, hindi na niya tinupad yung kanyang pangako na hindi niya pababayaan ang iglesia. Kaya pag-aralan natin, halimbawa ang Israel, mga kapatid, sila ba ay pinabayaan, itinakwil sapagkat hindi tinupad ng Diyos ang kanyang pangako? Babasahin ko po ang mga talatang ito. 8:9, 12 hanggang 14 at 10 sa Kapitulo 63, Aklat ng Isayas. Pakinggan nyo, mga kapatid. Sinabi ng Panginoon, sila ang lingkod ko na aking hinirang. Kaya naman ako'y di pagtataksilan. Ang mga lingkod ko'y aking ililigtas sa kapahamakan, mga kahirapan. Hindi isang anghel, kundi ang Panginoon mismo ang nagligtas. Iniligtas sila dahil sa pag-ibig niya at pagkahabag. Sa mula't mula pa ay ipinumalas. Sa kabila nito, sila'y naghimagsik at nagkasala. At ang Espiritu'y nalumbay. At dahil doon sila'y naging kaaway ng Panginoon. Nagunita nila na ang panahon ni Moises na lingkod niya. Ang tanong nila, nasaan ang Panginoon na nagligtas sa mga pinuno ng kanyang bayan nang sila'y tumawid sa dagat ng tambo sa ngalan ng Panginoon? Hinawi ni Moises ang tubig sa dagat. Kaya ang Israel doon ay naligtas. Kaya ang pangalan niya ay walang hanggang nabantog sa lahat. Natawid nga nila ang tulong o sa tulong ng Panginoon ang karagatan
Animoy kabayong matatag, tumakbo sa gitna ng ilang. Kung paanong ang kawan ay dinadala sa sariwang pastulan, gayon dinulutan ng Panginoon, nakapahingahan ang kanyang bayan. Pinatnubayan niya ang kanyang bayan at siya ay pinarangalan. Sa kabila nito, sila'y naghimagsik at nangagkasala. Ang itinatanong natin yung bang nangyari sa Israel na sila'y tinakwil, pinabayaan ng Panginoon? Kasalanan ba ng Diyos yun? Dahil ba sa hindi tinupad ng Diyos ang kanyang pangako? Mga kapatid, sinugo si Moises para ilabas ang Israel sa Ehipto, para ang Israel makapaglingkod sa Diyos na may kalayaan. Sa kanilang paglalakbay, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Nagutom, binigyan ng pagkain. Nauhaw, binigyan ng tubig. Mainit sa araw ang paglalakbay, mayroong ulap na nakalambong sa kanila. Para may lilim. Sa gabi, may haliging apoy na pumapatnubay sa kanila. Nakita nila yun. Ika nga, napurbahan nila yun. Pero sa lahat ng yun, naghimagsik sila at nagtaksil sa Panginoon. Katumbas lang yan nung nangyari sa iba eh. Ilang taon sila sa iglesia. Nakita nila kung paano tinulungan ng Diyos ang iglesia. Hindi lang sa kabuuan, maging sila na individual. Ipinagmalasakit sila ng Panginoon, tinulungan sila ng Panginoon, pero nung subukin ng Diyos ang iglesia ngayon, anong ginawa nung iba? Taksil, nagimagsik sa katotohanan. Pagkatapos, sisisihin nila ang Diyos sa nangyari. Hindi po sila ang mga taong binabanggit sa leksyong ito na pinag-aaralan natin na ang pinakapaksa ay ang mga taong karapat-dapat na magpuri at magpasalamat sa Kanya. Kaya mga kapatid, kung sinasampalatayanan natin, kabilang tayo sa mga taong tinawag ng Diyos sa mga wakas ng lupa, sa malayong silangan, kung sumasampalataya tayo, nakabilang tayo sa bayan ng Diyos sa mga huling araw na ito, manatili tayo sa katotohanan, manatili tayo sa pagkatakot sa Panginoon, manatili nating sinusunod ang lahat ng aral, karapat dapat tayo sa pagpupuri at sa pagluwalhati sa Panginoong Diyos, maging sa pagpapasalamat. Maaring sabihin ng iba, ang binasa niyo po ay tungkol naman sa bayang Israel eh. Baka naman walang inaasahan ng Diyos sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo sa mga huling araw. Sa panahong Kristiyano, mga kapatid, meron din bang inaasahan ng Diyos sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo? Sa 12, 11 hanggang 12, huwag kayong maging tamad, kundi magpakasipag at buong pusong maglingkod sa Panginoon. At dahil may pag-asa kayo sa buhay, magala kayo, magtiis kayo sa mga pagpapahirap at laging manalangin. Ang panahong Kristiyano ay nagsimula nung ipanganak si Kristo at hanggang sa araw ng pag-uukom, sakop ng panahong Kristiyano yan. Ano po ang tagubilin sa mga Kristiyano?
Huwag kayong tamad. Sa halip, maging masigasig kayo. Katumbas nun, maging maningas sa paglilingkod sa Panginoon. Ngayon, sa ating kasalukuyang kalagayan, meron tayong mga bagay na hindi na magawa. Katulad ng halimbawa ay yung pagmimisyon, di ba? Pag-aabuloy. Hindi na natin magawa yon sapagkat inalis nga tayo ng tao sa iglesia. Dati-rati nagagawa natin yun. Sasamba tayo sa bahay-sambahan, sa gusaling sambahan. Doon nakakapag-abuloy tayo. Nung maayos ang iglesia, nakakapag-mission tayo. Pero ngayon, nalimitahan yung ating nagagawa. At alam ng Diyos yun, mga kapatid. Hindi niya ibinibilang nakasalanan sa atin kung meron man tayong hindi na natutupad na ilang mga bagay ngayon. Pero, yung pagsamba, tungkulin natin lahat yan. Maging masigasig tayo dyan. Ano po ang uri ng pagsamba natin ngayon? Ito. Itong ginagawa natin. Paano po yung halimbawa po, yung binigyan ng karapatan ng mga siwa sa iglesia? Yung ang kanilang tungkulin ay may bahagi doon na mangalaga ka sa mga kapatid. Hindi na ba natin matutupad yun? Matutupad pa rin. Kahit na sa maliit na paraan. Ano po ang nangyari dun sa iba? Samantalang malinaw naman sa kanya kung ano yung sinumpaan niyang tungkulin sa Panginoon. Hindi ba? Iniisip nung iba na dahil sa nangyari ngayon sa iglesia, hindi niya na magaganap yun. Pero ang nakakapagtaka, maliit na bagay na nga lang yun, hindi pa niya magawa. Pero kung susuriin mo, kung saan-saan siya nakakarating, kung ano-ano ang ginagawa niya. Pero yung sinumpaan niyang tungkulin, kahit nasa maliit na paraan, hindi niya magawa. Anong ikakatwiran mo sa Diyos niya? Yung ibang bagay nagagawa mo. Hindi ba natin pananagutan sa Diyos yan? Di ba alam ng Diyos yan? Baka sabihin mo hindi, may katwiran naman ako eh. Ano ba ang aral doon? Hindi pagiging dapati. Ano man yung katwiran mo? Yung iba, wala na. Di na sumamba. Ginawa na ang balang maibigan. Yung iba nga magtataka ka eh. Ang tagal sa iglesia, ang tagal humawak ng tungkulin. Nung sabihan mo, mali po yung gagawin yung yan. Hindi po yan ang aral na tinanggap natin. Anong ginawa? Lumabag pa rin. Ano po ang gagawin ng Diyos? Doon sa mga nawala ang sigasig at alam ng kanilang pananampalataya sa pagsamba, pagtupad ng kanilang sagutin, at bumaling sa masama. Dinggin natin ang sinasabi po dito sa aklat ng Jeremias sa 2:19 hanggang 20.
parurusahan ka ng sarili mong kasamaan. Ipapahamak ka ng iyong pagtataksil. Mararanasan mo kung gaano kapait at kahirap ang tumalikod sa Panginoon na iyong Diyos at mawalan ng takot sa Kanya. Ako ang may pahayag nito, ang Diyos na makapangyarihan. Matagal mo nang itinakwil ang kapangyarihan ko. At ayaw mong akong sundin sapagkat ang sabi mo, hindi ako maglilingkod. Ano po ang gagawin ng Diyos? Doon sa mga nawala ang sigasig at alab ng pananampalataya sa pagsamba, sa paglilingkod, sa pagtupad, bumaling sa masama o sa pansariling kaligayahan. Ang sabi ng Diyos, parurusahan ka ng sarili mong kasamaan at ipapahamak ka ng iyong pagtalikod. Mga kapatid, huwag nating tularan yung mga taong tumalikod sa katotohanan. Huwag nating tutularan. Oo, naturingang nakatala, pero nilalapastangan ang iglesia at ang mga salita ng Diyos. Panahon ng pagsamba, sumamba tayo. Kung ano yung maaari pa nating gawin, sapagkat inuulit ko nga na limitahan na yung pagtupad natin, gawin na natin yung ating makakaya sapagkat sinumpaan natin yan sa Diyos. Maging masunurin tayo at tapat na maglingkod sa Diyos. Paano po inilalarawan ng Biblia? Yung masunurin at tapat na naglilingkod sa Diyos. Pakinggan ninyo, ang unang hari 2:3-4. Tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol, tuntunin ayon sa nasusulat. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain. Malinaw po eh. Ang sabi, tuparin mo, tungkulin mo sa Diyos. Mamuhay ka na ngayon sa kanyang kalooban. Sundin ang kanyang batas, utos, hatol, at tuntunin. Alam natin yun eh. Ano ang inaasahan sa atin ng Panginoon? Gagawin natin yan. Kahit po ba ngayon na nagkakaganito iglesia? Opo, sinubok lang naman tayo eh. Ano ang nagbago nang dumating ang pagsubok sa iglesia? Nabago ba yung aral? Hindi. Nabago ba yung pangako? Hindi. Nagbago ba ang Diyos sa atin? Lalong hindi. Paano yung karapatan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon? Namamalagi yun. At doon tayo susukatin ng Diyos. Paano kaya kung halimbawa ang sitwasyon ng iglesia ay lumala pa? Ano ang dapat nating gawin? Pakinggan ninyo. Sa awit 91, 14-16. Pakinggan ninyo ang mga talatang ito, mga kapatid. Sinabi ng Diyos, ililigtas ko at iingatan ng umiibig at kumikilala sa akin. Kapag tumawag siya sa akin, sasagutin ko siya. Sa oras ng kaguluhan, sasamahan ko siya.
Ililigtas ko siya at pararangalan. Bibigyan ko siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Paano po kung halimbawa lumala pa ito? Anong dapat nating gawin? Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko at iingatan ang umiibig at kumikilala sa. Paano ang pagkilala sa Diyos? Sambahin mo siya. Paglingkuran mo siya. Paano ang pag-ibig sa Diyos? Ang pag-ibig ay pagsunod sa kanyang mga utos. Sumusunod pa ba yung mga tumalikod sa Diyos? Hindi na. Maituturing ba na sumusunod pa yung mga oo nakatala pero binibigyan ng maling pakahulugan, maling aplikasyon ang mga aral ng Diyos? Nakakaladkad tuloy ang mga kapatid sa mga masasamang mga gawain. You know? Kaya, mga kapatid, mangako tayo sa Diyos na ano man ang mangyari, iibigin natin siya. Susunod tayo sa Kanya. Magpupuri at luluwalhati sa Kanya. Maaaring sabihin po ng isang kapatid, totoo po yung mga sinasabi ninyo. Pero sa nakikita ko na nangyayari sa iglesia, halos mawalan ako ng pag-asa, kapatid. Sa halip na matigil na ang mga nangyayaring ito sa iglesia, sa halip na umaksyon na ang Panginoon Diyos at ayusin niya ang lahat ng bagay, ay hindi yun ang aking nakikita. Sa mga tweedyong iba, halos mawalan na ng pag-asa. At kung minsan, yan din ang ating nararamdaman na itatanong natin sa Diyos, Ama, kailan mo tatapusin ang kasamaan ng mga masasama, ng mga taong patuloy na pumipinsala sa pananampalataya ng maraming mga kapatid at patuloy na sinasalaula ang iglesia. Mga kapatid, ano ang anyaya ng Diyos sa mga tagawakas ng lupa pagka dumarating ang panahon sa kanila ng kawalan ng pag-asa? Pakinggan ninyo ang mga huling talata na aking babasahin. Dinggin mo ang aking daing, O Diyos. Pakinggan mo ang aking dalangin. Mula sa mga wakas ng lupa ay tatawag ako sa iyo. Pagka nanlupaypay ang aking puso, patnubayan mo ako sa malaking bato na lalong mataas kaysa, sapagkat ikaw ay naging aking kanlungan, matibay na muog sa kaaway. Ako'y tatahan sa iyong tabernakulo magpakailanman. Ako'y manganganlong sa lihim ng iyong mga pakpak. Ano po ang anyaya ng Diyos sa mga tagawakas ng lupa kapag ka dumarating sa kanilang buhay ang kawalan ng pag-asa? Kung napansin ninyo, ang lingkod ng Diyos na sinasabi sa talata, ang sabi, mula sa wakas ng lupa, tatawag ako sa iyo. Pakinggan mo ang aking dalangin. Mga kapatid, ang nangyaring ito sa iglesia, kalooban ng Diyos. Huwag natin itong pakialaman. Hayaan natin ito'y mangyari. Walang sino man sa atin ang maaaring pumigil at tumapos nito. Ang Diyos lang.
Bakit niya ipinahintulot na ito'y maganap sa iglesia? Sapagkat sinusubok na niya ang ating pananampalataya. Kailangang makarating tayo sa kadalisayan ng ating mga paglilingkod, ng ating pananampalataya. Mga kapatid, gawin natin ang ating bahagi. Ang ating bahagi, magpakatapat. Magpakumbaba sa kapangyarihan ng Diyos. Manatiling tapat ano man ang mangyari upang tayo ay mapabilang sa mga tao na karapat-dapat at magpuri at magpasalamat sa Kanya. Hilingin natin sa Diyos na kung maaari, magmadali siya sa pagsaklolo sa atin, lalo pa nga ang iglesia ay patuloy na dinadala sa matinding kahihiyan. Kaya sa dako na inyong kinaroroonan, mga kapatid, sabihin niyo sa Diyos, una sa lahat, tanggapin niya ang inyong pagpupuri at pagpapasalamat. Ikalawa, banggitin natin sa Kanya. Mamamatay tayo na tapat na naglilingkod sa Kanya. Tulungan lang niya tayo na matupad natin ang pangako nito. Bago tayo mananalangin, aawitin natin ang awit ng ating kaalalan. Tumayo kayo. Panginoon, sa aming Diyos, muli kaming lumalapit. Nagpapasalamat ng maraming marami sa iyo. Muli mong ipinadama sa amin na hindi mo nilalagot ang kaugnayan mo sa amin. Ikaw ang aming Ama na naglagay sa amin sa banal na tawag na ito. Purihin ka, dakilang Ama. Sambahin ka ng iyong mga lingkod. Wala kaming maitutumbas sa biyayang kaloob mo sa amin. Kulang kahit ang aming buhay. Aman Diyos, salamat ng marami sa pagtitiwala mo sa amin. Sa pagkakataong ito, inihiling namin sa iyo, dagdagan mo kami ng pag-asa at pananampalataya. Ibiyaya mo pa sa amin, Ama, ang lakas na aming kailangan upang ang iyong mga salita at ang aming banal na tungkulin madala namin hanggang sa dako paroon ng aming buhay. Nagsisikap, nagtatapat, na tuparin ang aming sagutin sa iyo. Naalaala namin nung maayos pa iglesia. Kaya pa namin natutupad ang aming karapatan. Subalit sa nangyari ngayon, ipinakikiusap namin sa iyo. Kahit na sa maliit na paraan, ipaintulot mo, Ama. Matupad namin ang aming tungkulin na sinumpaan namin sa iyo. Nangangako kami, Ama. Patuloy naming ihahatid sa mga kapatid ang dalisay mong mga aral na tinanggap namin sa iyong pagsusugo. Ang hiling lang namin, pagka naipahayag na namin ito, sumampalataya ang mga kapatid
Maakay naming sumunod at magtapat sa iyo. Ama, hindi namin ito kaya sa ganang aming sarili. Isugo mo yung banal na Espiritu manatili sa aming buhay na magpapaalaala sa amin ng mga bagay na dapat naming gawin. Ama, bago ang kaligtasan, ihahanda mo muna ang iyong bayan. Titingnan mo kung sinong magiging dalisay ang kanilang pananampalataya. Maawa ka sa amin, Ama. Ibilang mo kami sa makararating sa kasakdalan upang pag dumating na ang araw ng paghukom, magkaroon kami ng pag-asa sa kaligtasan. Ang aming buhay at ang aming lakas, magugol pa namin sa mga paglilingkod sapagkat yun ang pangako namin sa iyo. Patawarin kami sa aming mga kasalanan. Sa ngalan ni Jesus, na dakila naming tagapagligtas. Amen.